May mga hakbang na rin ang Philippine National Police para mapigilan ang posibleng cyber attack sa bansa. Yan ang ulat ni Ryan Lesiges. Pinagana na ng Philippine National Police o PNP ang kanilang cyber defense protocols at pagpapalakas ng koordinasyon sa national security partners kasunod ng ulat ng posibleng cyber attack sa November 5. Layo nitong tiyaking mapapangalagaan ang mahalagang information systems at ang publiko mula sa umuusbong na digital threats na maaaring makaantala sa operasyon ng gobyerno at serbisyo publiko. Giit ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., naglagay na ng round-the-clock coordination centers ang PNP Anti-Cybercrime Group. Katuwang dito ng PNP ang Department of Information and Communications Technology, National Intelligence Coordinating Agency at Armed Forces of the Philippine Cyber Group para masiguro ang pagpapatuloy ng mahalagang serbisyo publiko at pigilan ang anumang tangkang pananabutahi online. Bukod sa internal measures, nagdagdag din ng PNP ng cyber patrol at monitoring teams na inatasang bantayan ang online spaces para sa kahinahinalang galaw o coordinated disinformation. Bilin pa ni Nartates sa lahat ng police unit sa buong bansa na magpatupad ng mandatory security protocols. We are continuously protecting that. And to protect our system, ay ginagawa natin ang iba't ibang activities like to ensure firewall, ensure the integrity of hardwares and even software. And even yung mga tao natin na gumagamit nitong mga system na to. Dagdag pa ng hepe ng pambansang pulisya, may direktiba man o wala, gumagawa na ito ng hakbang upang proteksyonan ang mga impormasyon at data na meron ito, lalo na sa logistics, firearms at ang Internal Disciplinary Mechanism Information System o IDMIS. The PNP is in fact prepared to any possible cyber attack. We keep on reminding our units and personnel to always secure the different system. Sa inilabas na babala ng DICT, nakasaad dito ang posibleng pagkakaroon ng Distributed Denial of Service o DDoS o traffic flood na pwedeng magpabagal o hindi agad ma-access ang ilang websites o applications. Pero agad nilinaw ng DICT na sakaling mangyari ito, hindi magkakaroon ng data breach o pagnanakaw ng personal information. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.